Sinong manlalaro sa NBA ang hindi magugulat sa kontratang ito? Especially kay kabayan Dylan Harper na rookie pa lang. First contract niya po ito sa NBA sa Spurs. 4-year deal, $56.1 million ang kanyang rookie contract. Grabe. At kaya yan na lamang po ang naging reaksyon ng ating kabayang si Harper nang makita niya sa kanyang pinirmahang kontrata. Ngayon ating i-breakdown kung magkano nga bang sasahurin nitong si Harper. 56 million for 4 years. Samantalang ang per year niyan ay $14 million. Ngayon divide for 12 months, $1.1 million ang kanyang sasahurin. Kung sa atin po yan sa Philippine money ay 64 million pesos monthly. Pero dahil nga 2 beses kung sumahod ang mga NBA players sa liga, makakatanggap po ng 32 million si Harper sa unang linggo ng buwan at sa pangatlong linggo ng buwan. So definitely 32 million, exactly 64 million. Pero estimated lang po yan considering na meron pang mga taxes o buwis. Kaya kahit na sino man sigurong mga rookie ay siguradong malulula sa gantong kontrata. Samantala, naghihintay na lamang sa ngayon ng Phoenix Suns na umuo itong Golden State Warriors patungkol sa kanilang offer para kay Kuminga na siyang nakasentro naman kay Grayson Allen. Handa na ang Phoenix Suns na ibigay itong si Grayson Allen bilang kapalit ni Kuminga mga idol. At heto naman ang mga rason kung bakit pwede nang umuo itong Golden State Warriors. Pwede nilang pagtiyagaan itong si Grayson Allen. Sa may hindi pa nakakalam dyan, itong si Grayson Allen ay isang elite perimeter shooting na ipasok niya po ang kanyang 43 to 46 3-point attempt sa 2023-2024 NBA season. At sa kaparehong taon ay pinangunahan niya rin po ang NBA sa 3-point accuracy. Siya rin po isang 3-and-D player. Maganda rin po ang kanyang depensa. Isang solid finishing player at mid-range scorer. Flexible din po ang kanyang posisyon, pwedeng gwardya, pwedeng small forward. Sa ngayon kabilang din po ang Phoenix Suns sa mga low-key na interesado kay Kuminga dahil sila'y nagpapabata para i-partner dito kay Devin Booker. Hindi nag-workout ang kanilang pagbubuo ng super team sa pagkuha nila sa mga veteranong sina Kevin Durant and Bradley Beal. Ngayon ay kanilang sinusubukan naman yung mga batang player. Sa tingin nyo, papayag nga ba itong Golden State Warriors kay Grayson Allen? Yan po sa ngayon ang hinihintay ng Phoenix Suns. Itong si Grayson Allen ay kilalang dirty player sa kolehiyo at sa kanyang mga unang taon sa NBA ay naipapakita niya po itong mga dirty tactics niya. Sabi nga nila sa mga gantong tipong mga player ay nakakainis na kalaban pero okay naman kung teammate mo siya. Pwede itong maging Zaza Pachulia ng Golden State Warriors mga idol. Bahagyang binago na ni Grayson Allen ang kanyang ginagawang mga dirty tactics. Mabait na siya ngayon pero kabilang na po siya sa ngayon sa mga pinagkakatiwalaang mga gwardya sa liga. Samantala, panibagong rivalry po ang ating matutunghayan dito mga idol. Actually, rebirth rivalry ang kanilang tinatawag dito. Ang rivalry ito ay nagsimula mismo kay Tim Duncan at kay Dirk Nowitzki. Nagsasagupaan ang dalawang big man na ito mga idol sa regular season pero sa playoff intense na ang laban. Nagsimula ang kanilang rivalry sa 90s hanggang 2000s. Bali humupa lamang ang kanilang rivalry way back 2011 NBA Finals nang tinalo mismo ni Dirk Nowitzki at ang Dallas Mavericks itong si Tim Duncan pati ang kanyang team na Spurs. Pero sa ngayon nabuhay muli ang rivalry ito, hindi na kay Duncan at hindi na kay Dirk Nowitzki. Pero ito po ay sa pagitan ni Wembanyama at ni Cooper Flagg. Hindi naman sila parehong big man. Itong si Wembanyama ay forward, minsan center. Samantalang itong si Cooper Flagg naman ay forward siya. Pero minsan ay pwede rin siyang subukan bilang center sa small ball lineup. Ang tawag sa mga ganyan ay stretch big man. Pero meron din po silang kakayahang maglaro bilang gwardya o point guard. Grabe nakaka-impress. Ang babata pa nila. Kakasimula pa lang ni Wembanyama samantalang itong si Cooper Flagg ay sisimulan pa lang niya ang kanyang journey sa NBA. Kaya sa ngayon ay marami na pong mga excited na mga fans ng Spurs at ng Dallas na makita ang rivalry ito mga idol. Especially na magagaling po ang dalawang ito at ang babata pa. Definitely, biro pangahaw nila ay paniguradong makakasaksi tayo ng 20 years of rivalry sa dalawang team na ito.
Hawak nila ito mga idol, ang mga bigating players na ito. Para sa inyo, sa mga NBA fans dyan, sinong pipiliin nyo sa rivalry ito? Kay Wimby ka ba o kay Copper Flag? I-comment lang yan sa comment section.